Hi everyone, may tanong ako sa inyo. Gusto niyo na bang makasama ang ating Panginoon? So, yan ang pag-uusapan natin today. And ang topic po is Know Your Why. At based po dun sa Bible verse na Philippians. And alamin natin sa Philippians 1 verse 21 to 24. So, sabi dito, itong topic nito ay Know Your Why. Alamin mo kung ano yung why mo. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka gumigising sa umaga? What is the reason? Bakit ka kailangan lumaban pa sa buhay na ito? Bakit kailangan mong mabuhay? Anong dahilan? Bakit mo kailangan magpalakas ng katawan, mag-exercise, kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng tama? Bakit kailangan mong mabuhay pa? You have to know your why. Otherwise, nabubuhay ka lang dito sa mundo na you're just simply existing without any reason. So, nakakalungkot talaga yung ganon. Nabubuhay ng walang dahilan. So, topic natin today is know your why. Alamin mo dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Dito, sa verse na to, mas sabi nga, may kasabihan, mas mabuti daw na umattend sa wake kaysa sa mga birthday celebration. Why? Kasi pag umattend ka sa mga handaan, happy lang, saya daw, kain, inom. Pero kapag punta ka sa lamay, doon mo makikita at mapag-iisipan yung pinaka-importanteng bagay sa buhay. Doon ka magkakalaan ng realization or malalim na pag-iisip na someday, ikaw din, tayo, mahihimlay. At yung din yung mamahal natin sa buhay. So, kapag umattend ka dito sa lamay, ang lalim ng iniisip mo, hindi siya parang kasiyahan lang. So, mapapaisip ka na uunawain mo yung meaning of life. And, talagang matututo ka. Minsan matututo ka. And, kumbaga mapag-iisip mo na malalim. So, itong verse na to, ito yung isa sa mga verse na dapat natin maunawaan. Ma-meditate natin. So, ang tanong natin, diba? Sino sa atin ang gusto na makapiling ang ating Panginoon? Lahat tayo magsasabing yes, of course, kahit kanina mo tanongin yan. Diba? Pero, pag tinanong mo kung sino yung gusto na ngayon na, mauna na ngayon na makapiling mo si Kristo, wala ka makikitang magtataas ng kamay. Bihira lang, yes. Pero dito sa verse na to, nakita natin dito na si Apostle Pablo, ang tatanungin mo, ang sabi niya, mauna na ako, ngayon na. Ito yung state of mind ni Pablo nang sinulat niya para sa mga taga-Pilipos. Philippians, letter ni Apostle Pablo sa mga taga-Pilipos, mga mananampalataya sa Pilipos. So, sabi dito, for to me, to live is Christ and to die is gain. So, yung interpretation na to is papasukin natin yung mundo nila, saka natin i-apply yung aalamin natin yung intent ng Pablo, bakit niya sinulat to, ano yung state of mind niya nung sinulat niya to. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and para sa akin ang mabuhay ay para kay Kristo, and to die is gain, ang mamatay ay kapakinabangan. If I am to go in living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? Ano pipiliin ko? I don't know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better for.
but it's more necessary for you that I remain in the body. So, naguguluhan siya, nahati isipan niya mula dun sa dalawang phrases. Kasi nilanais niya to depart and be with Christ, which is better by far. Kung mas mabuti na, sabi ni Peter, mas mabuti pumanaw na at makapiling ang ating Diyos. But, it is more necessary, mas kailangan for us, for Peter to remain in the body. Dun sa dalawang options na yon, mamatay o mabuhay, sabi dito, hindi niya alam kung ano pipiliin niya. Diba? May pagtatalo sa loob niya. Nagtatalo yung dalawang options sa loob niya. Pero sa Apostol Pablo, talagang consistent siya. Ang desire niya talaga, nais niya nang pumanaw sa mundo upang makapiling si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa kanya. And that is so much better for him. Ngunit, alang-alang sa mga taga-Pilipos, mas kailangan daw manatiling buhay siya. Kasi mga mananampalataya to sa Pilipos Kaya mas pinili niyang mabuhay sa mundo para mapaglingkuran ang mga Philippines, ang Iglesia, ang Diyos, at makagawa pa ng maraming kabutihan. Maraming paglilingkod sa Diyos. So, yung teaching natin for today ay dapat lumalim tayo sa pagkaunawa na bakit natin kailangan gumising everyday, bakit ka gumigising araw-araw, bakit ka nagnenegosyo, bakit ka pumapasok sa school, bakit ka nagpapalaki ng iyong anak. So dapat alamin natin yung purpose at maunawaan ng bawat isa kung ano yung purpose, yung goal, yung calling sa pagpapalaki ng anak, sa trabaho. So marami sa atin kasi yung mindset natin dapat kailangan mabuhay para, kunyari ikaw isa bilang ina is kailangan mabuhay para sa mga anak mo, mapalaki sila na may takot sa Diyos. Pero yung iba gusto nila makapiling yung Panginoon, pero mas kailangan mabuhay sa mundo para sa kapakinabangan ng mga tao sa paligid at makapag-share ng gospel para sa kapakinabangan ng pamilya, ng iglesia, ng bansa. And yung state of mind ni Apostle Pablo dito is Philippians chapter 1 verse 21 to 24, na mas lumalim tayo sa pagkakaunawa bakit kailangan natin mabuhay, na bakit kailangan tuloy-tuloy yung pagtibok ng puso natin, and why we want to live according that reason. Magandang umaga, God bless po, and good day.